Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Department of Social Welfare and Development, pinangunahan ang paghahatid ng tulong sa mga liblib na lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Operasyon ng ilan sa mga planta ng kuryenteng naapektuhan ng lindol, inaasahang balik operasyon na simula sa Miyerkules. Pangulong Marcos pinag-utos ang higit pang pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Navy sa gitna ng mga hamon sa West Philippine Sea. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Pinungunahan ng Department of Social Welfare and Development ang paghahatid ng tulong sa mga pamilya sa mga liblib na lugar na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nag-ikot sa Sarangani ngayong Martes si DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama sina Health Secretary Teodoro Herbosa at Public Works Secretary Vince Dizon. Nauna nang dumalaw si Gatchalian sa General Santos City noong Lunes, ilang oras matapos itong tamaan ng lindol, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpaabot agad ng tulong sa mga nasalanta ng lindol. Kabilang sa mga pinakamatinding tinamaan ng lindol ang mga munisipalidad ng Glan, Maasim at Malapatan sa Sarangani, gayon din sa mga bayan ng Malita, Don Marcelino, Jose Abad Santos at Balut Island sa Davao Occidental. Ayon kay Gatchalian, bago pa ang lindol ay nakapaghanda na ang DSWD ng nasa 1.1 million na family food packs sa buong Mindanao. Namahagi ang ahensya ng tig 10,000 pisong tulong pinansyal sa mga nasaktang pasyente sa Sarangani Provincial Hospital at Dr. George P. Royeca Hospital. Namigay sila ng ready-to-eat food box sa mga bagong panganak na nanay. Nagtayo rin ng mga tolda sa Dr. George P. Royeca Hospital at Jose Abad Santos para magamit ng mga evacuee. Umabot na sa 4.23 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng DSWD sa mga biktima ng lindol. Katuwang ng DSWD ang Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at Philippine Navy na nagpahiram ng mga Black Hawk helicopter at bangka para sa paghatid ng tulong. Sa ulat ng Disaster Response Operations Monitoring and Information and Communication, mahigit 145,000 na tao o halos 33,000 na pamilya mula sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soc-Sargen ang naapektuhan ng lindol. Inaasahang magbubukas muli sa Miyerkules ang ilang planta ng kuryente sa Mindanao na naapektuhan ng lindol noong Lunes. Ayon sa Department of Energy, inaasahang magagamit na muli ang Unit 1 ng SMC Malita Coal Plant sa Davao Occidental bukas, habang offline naman hanggang sa Sabado ang Unit 2. Nagdadala ang dalawang unit ng kabuuang 300 megawatts ng kuryente. Balik operasyon din ang dalawang generating unit ng Sarangani Energy Corporation Coal Plant sa Miyerkules. Samantala, bahagyang humina ang kakayahan ng Sarangani Diesel Power Plant na mag-operate ng normal matapos masira ng lindol ang mga distribution line nito. Wala naman kuryente ang mahigit 700 kabahayang siniserbisyohan ng Power Source Philippines Incorporated, ang microgrid service provider sa Balut Island. Kinukumpuni rin ang Matanao General Santos 138 kV Line 2 at ang dalawang transformer ng General Santos Substation. Dagdag ng DOE, tumutulong ang mga tauhan ng mga electric cooperative na hindi nadamay sa lindol sa pagkukumpuni ng mga power at transmission facility sa ilalim ng Task Force Kapatid. Iginiit ni Energy Secretary Sharon Garin na prioridad nilang siguruhing may kuryente ang mahahalagang infrastrukturang naghahatid ng serbisyo publiko. Target nilang maibalik sa normal ang lahat ng planta sa June 16. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang higit pang pagpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy
sa gitna ng mga hamon sa seguridad at proteksyon sa West Philippine Sea. Sa selebrasyon ng ika-128 na anibersaryo ng Philippine Navy, binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang papel ng maritime defense sa pagprotekta sa soberanya, regional stability at economic lifelines ng bansa. Inatasan din ni Marcos ang Armed Forces of the Philippines at ang Department of National Defense na ipagpatuloy pa ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado at iba pang bansa. Bilang parte rin ng seremonya, pinangunahan ng Pangulo ang commissioning ng bagong patrol vessel ng BRP Raha Lacandula na mahalagang parte sa modernization program ng Navy. Samantala, pinasalamatan naman niya ang Naval Forces Eastern Mindanao sa mabilis na pag-activate ng disaster response mechanism at pag-alerto sa mga rescue units nito kasunod ng nangyaring lindol sa Mindanao noong Lunes. At sa balitang pangkalakalan, mas palalakasin pa ng pamahalaan ang labor market resilience ng bansa sa gitna ng mga panloob at panlabas na banta ayon sa Department of Economy, Planning and Development or DepDev. Sinabi ito ng ahensya kasunod ng inilabas na April 2026 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority ngayong Martes. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ipinakita ng survey na nasa 62.7% ang labor force participation noong Abril na mas mababa kumpara sa naitalang 63.3% noong Marso. Samantala, tumaas naman sa 48.89 million ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho noong Abril kumpara sa 48.67 million noong April 2025. Bumaba rin ang unemployment rate sa 4.7% noong April 2026 mula sa 5.8 noong January 2026. Sinabi ng DepDev na patuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong manggagawa at kabahayan sa pamamagitan ng Uplift Framework habang binabantayan ang epekto ng El Nino at ng lindol sa Mindanao. Samantala, pinag-aaralan ng Pilipinas at Egypt ang pagpapalakas ng trade partnership sa iba't ibang industriya. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, kabilang sa mga produktong posibleng maisama sa kasunduan ay ang cotton production ng Egypt. Maliit anya ang parte ng Egypt sa total trade ng Pilipinas kaya humahanap ang mga ito ng paraan upang mapalakas ang kalakalan. Matatandaang nakipag-meeting kamakailan ang kalihim kay Egyptian Ambassador His Excellency Nader Zaki upang talakayin ang mga paghahanda para sa nalalapit na pagbisita ni Egyptian Foreign Minister His Excellency Dr. Bader Abdelati sa Pilipinas para pag-aralan ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Egypt. Kabilang sa napag-usapan ay ang proposed business roundtable, bilateral trade, investment opportunities at potential partnership sa agrikultura at sa Suez Canal Economic Zone. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.